Isinusulong ang edukasyong ating yaman, na sa pag-aaral ay tiyak na makakamtan. Sa formal man o di formal na pamamaraan, ang kanyang inaasam ay tunay nating tagumpay. Isinusulong ang pag-unlad ng ating bayan, nakikinig sa mga magulang at kabataan. Kanyang pinagyayaman ang ating kaisipan, sa tulong ng mga kwentuhang makabuluhan. Gabay sa mga magulang at kabataan, Kuya Prof! Itinataguyod ang ating kagalingan, Kuya Prof! Patok sa mga chikiting at kanino man, ang storyteller na ating kinagigiliwan. Si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof. Napasigla ang ating galing at talino sa kanyang pagsusulat at pagkukwento. Dahil tunay ngang magaling ang Pilipino, kaya sumali na kayo at kay Kuya Prof makipagkwentuhan tayo. Gabay sa mga magulang at kabataan, Kuya Prof! Itinataguyod ang ating kagalingan, Kuya Prof! Patok sa mga chikiting at kanino man, ang storyteller na ating kinagigiliwan. Si Kuya Prof, 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 si Kuya Prof. Kuya Prof! Good afternoon po sa inyong lahat. Again, ito po si Kuya Nick at ito ang Money Matters. Yan. Magandang tanghali po ulit sa inyo, no? Ito po si Kuya Nick. Today, no, very excited po ako kasi makakasama po natin. Isa sa aking mga personal na kaibigan ko po since high school sa Colegio de San Juan de Letran, at isa na pong successful naman sa industry na kung nasaan siya, ang kanilang business. Number 1 pest exterminator in the Philippines. Walang iba po kundi ang Mapicon. Please all welcome ang aking guest for today, si Mr. Brian Atienza. Yan. Welcome, Brian. Magandang tanghali po. Ayan yung pong samahan namin kayo ni Kuya Nick habang kayo nag-enjoy ng inyong lunch. Oo. Kuya Nick?
Sarap Yes, yan eh. Kasi oo. pag kumakain ka, maganda yung may pinapanood ka eh. May pinapanood ka, saka dalawang naggagwapuhang nila lang ang Siyempre, mapapanood mo. naglalaban, no? Pagwapuhan. Ay, Oo. pinapanood mo, may natututunan ka pa sana, di ba? Yes, oo. Ngayon, ang didiscuss natin ngayon, maganda nandito, assistant na Medyo nag-cut ka, Kuya Nick. Pero yes, I'm the Assistant National Director of Mapicon. Yan, oo. So sa Mapicon, no, kita nyo naman, no, high school pa lang kami, alam ko na, kanila yan. Tapos gumagawa kami ng parang jingle dyan, no? Wag mapikon, magmapikon. Yan, mga tagline nila. Classic kasi yan, classic. Alam nyo po yung mga yung mga ants, mga termites, no? Yan nakakapikon din po sa bahay. Lalo pag kumakain nga po tayo, tulad ngayon. Yung aking wife ganyan po naiinis yan pagka maraming mga termites sa amin, no? Kaya yan, ito po personally. Yan, gumagamit po ako niyan. Yan. Powder lang po yan, powder. Yan, termite control. Kakasqueeze po yan, kaya nagganyan na. Kasi, ang ganda po ng technology ng powder. Kakainin po yan ng mga langgam. Tapos magkikis-kis sila, saka magsasalubong. Ayun, ma-exterminate na po sila. Isa lang yan sa mga magagandang produkto nila. Pero ngayon po, ang gusto nating malaman din kay Mr. Brian Atienza, ang aking kaibigan dito, paano ba nagsimula itong Mapicon? 59 years ago. They will be celebrating their 60th this October, I believe, no? So, paano ba nagsimula? Sino ang mga tao sa likod ng Mapicon para naman makilala ng mga tao natin, nanonood sa atin. Sige, Bri, kwentuhan mo naman kami. Salamat, Kuya Nick. So yung Mapicon, nagsimula ng Mapicon at ang may-ari ng Mapicon, and until now, Executive Vice President is si inventor Gonzalo Catan Jr. Siya yung lolo ko, no? Tatay ng nanay ko. And he is a certified Filipino inventor. He actually has more than 40 patents, 40 inventions, iba't ibang mga produkto, no? At tama ka, ang core business namin is pest control. Pero yung mga invention niya, grabe, dahul gamot, kung sabihin niya. Meron tungkol sa agriculture, meron tungkol sa gardening, sa pest control, meron sa power generation, sa recycling, ganyan. So talagang ever since, invention ang kanyang naging passion. Pero ang tawag niya sa sarili niya, hindi inventor, kundi inventor entrepreneur. Kasi marami sa atin, Kuya Nick, ganyan ang dami nating magandang ideas na sabihin natin it can change the world, pero hanggang idea lang, walang mangyayari. So si Mr. Catan, ever since ang niya, pagka may maganda kang idea, sabi nga, maghanap, find the need in the world and then fill it up. Yan ang naging kanyang mantra ever since. So katulad nga nasabi mo, 1961 naitayo ang Mapicon with only 400 pesos capital at that time. So noong 1961, ang 400 pesos is worth mga nasa 10,000 pesos ngayon. So hindi pa rin malaking puhunan. Parang nagsimula siya ng business ngayon ng 10,000 pesos ang puhunan. Pero right now, as you mentioned earlier, Kuya Nick, I'm the Assistant National Director. And the reason why we need a National Director is right now, Mapicon has 46 branches nationwide. Wow. Kahit saan ka sa Pilipinas, mula, sabi nga nun sa panahon natin, mula Apari hanggang Hulu. Oo. Hindi na nila alam yun, yung mga kabataan ngayon. Pero, ibig sabihin, kahit saang lupalop ng Pilipinas, meron kang mahanap na Mapicon na tutulong sa mga problema sa mga peste. Ayan. Right. Oo, ang ganda lang. Dahil for the past, ibig sabihin, yung vision ni Mr. Gonzalo Jun Catan, tama ako, no? Opo. No? Sir Jun. Yes, Kuya. Inventor, entrepreneur. Napakaganda po. Bakit? Kasi pag ikaw inventor nga lang, sabi nga ni Bri, ako po maraming iniimbento sa utak ko lang, pero hindi naging negosyo, no? Tama naman. Dapat execute natin. Hindi lang naman po yan makakatulong sa personal nila, kay Mr. Jun Catan and his family, but also nagpo-provide kayo. Sabi mo nga, 45 branches, no? All 46, over the Philippines. Yes. 46, all over the Philippines. Ibig sabihin yan, employment.
ibig sabihin maraming parang kumikita rin out of this business at maraming natutulungang employees, no? Of So course, yun ang Kuya isang Nick. nakikita ko. Oo. And in fact, naka-enshrine yan sa aming mission and vision. No? Ang number one mission of Mapicon is, pagkat binasa mo yung mission statement, is to create employment. Yup. Yun ang reason ba't nagsimula si Mr. Catan. Kasi si Mr. Catan, hindi anak mayaman yan eh. In fact, he grew up in a barrio in Dumaguete called Palinpinon. His father, si Papa Gonzalo, was a school teacher. Tapos yung nanay niya, stay-at-home mom. Ganyan. And talagang payak ang buhay doon. No? Very simple life. Ganyan. So nakita niya kung gaano kahirap maghanap ng trabaho yung mga nasa paligid. No? Kaya naging advocacy na niya yan to create employment, especially yung sinasabi nga ngayon, the least, the lost, and the forgotten. No? Kaya actually, yung planta namin sa Alaminos, Laguna, nung nag-start kami mag-ramp up ng production, ang instructions niya nun, i-hire nyo for manual labor yung mga no-read, no-write sa paligid. Wow. Tapos turuan natin sila mag-read and write. Oo, habang nagtatrabaho sila. So, i-share ko lang rin, Kuya Nick, no? Yun kasi yung central na, yung central core, the secret behind the success, kung sabihin nga, yung advocacy ni Mr. Catan ng creating employment, tsaka yung principle of creative, honest work. Yun ang, pagka tinanong siya, what is the secret? It's always been creative, honest work. Wala tayong niloloko, wala tayong sinasagasaan, and we provide a unique perspective, yung hindi kayang i-provide ng mga iba. Wow. Oo. So, kaya pala nag-i-strive talaga. No? So, yun, nasabi na po yung secret, ha? Oo, 59-year-old secret yan. Oo. Hindi, totoo naman po, pag wala tayong inaapang tao, wala tayong sinasagasaan, o tapos employment, no? Nagpo-provide ka ng livelihood sa pamilya. Ang daming napapakain. No? Isang sahod ng isang padre de pamilya, maraming pakakain yan. And the good thing about that, old Chinese proverbs, no? Kasi marami sa atin, lagi ko tong nakikita, no, yung nagpapalimos and nagbibigay lang ng pera or relief good sa tao. Wala naman pong masama diyan, ano? Once in a while, pag may bagyo, nakikita ko ang Mapicon tumutulong din diyan. But the bigger aim and perspective din ng Mapicon, that's why they are successful and they are very blessed. Nakikita ko is they teach a man how to fish. They True, don't very give true. they would give man a fish. Kasi parang sa akin for me, relief, kaya nga relief lang, panandalian. Give a man a fish, you feed him for a day, sila po they teach the man how to fish and they feed them for a lifetime. And nakita ko naman truly, kasi I'm a proud financial advisor din ng Mapicon. Nakita ko generation through generation na rin yung mga employees niya, no? Yung anak ng ganito, napapasok na rin dyan and all, o kaibigan, mga kakilala, and you provide yung sa family nila, no? Yun yung very important, no? Very so, true, Kuya Nick. Hindi mo Oo. na nga palalayo Nako, third generation na ako Tama. Di ba? Third generation. At hindi lang ako third generation. We have a few other employees na third generation sa Mapicon. Marami nga nagugulat mga kaibigan ko kasi pagka nag-anniversary kami tuwing October, isang part ng celebration lagi yung loyalty awards. So sabi mo nga kanina, 59 years kami, may mga loyalty awardees kami 55 years. Wow. Oo, talagang buong buhay nila and then some, pwede na mag-retire pero ayaw malis ng Mapicon. Ayaw pa. Oo, kasi nga, yung sinasabi ni Mr. Catan, yung sinabi ko kaninang creating employment is very important. Yung focus ni Mr. Catan kasi talaga is really to invest in people. I remember, kasi alam nating lahat ng businesses nagsa-struggle ngayong pandemic. Yeah. Pero hindi ito yung unang financial crisis na hinarap ng bansa. Kung naalala ninyo, late 90s, early 2000s, nagkaroon ng Great Asian Recession. Diba? Ang daming nagsarang businesses, ang daming nag-layoffs, ganyan. Ang instructions ni Mr. Catan, hindi, ngayon tayo mag-hire ng maraming tao.
Kasi Wow. ngayon nila pinakakailangan. Kailangan. So talagang may savings tayo, gamitin muna natin kasi in the long term, yan yung mga taong magsistay with us. Yes. At nagkatotoo naman. Oo. No? They were natulungan sila ng Mapicon in their darkest hour. Talagang hindi nila din iniwan ng Mapicon. Yung give back yun, yung sobra, no? Oo, Kasi in their the darkest, tama ka, loyalty, in their the heart. darkest times, walang kumukuha sa kanilang trabaho, tas kinuha nyo sila, and truly, yung loyalty, kaya naman may umaabot ng 55 Hindi ba? Yes, Kuya Nick. Oo. And actually, itong nakaraang pandemya, we're very happy and very blessed to be able to say na sa lahat sa Manila lang, meron kaming almost 400 employees. All over the country, a little under 1,000 employees. Wala kaming ni-retrench, ni-lay off, or finorced to retire kahit isa. Wow. We wanted good to know, no? invest in the people. Oo. Yung balik naman din ng blessings, no? If you bless other people, God will also bless you 1,000-folds, no? So, totoo naman yan, no? So, with that, ang gusto kong natin next, we will pause for a short break, pero when we come back, pag-uusapan natin yan, yung pandemic na yan, what happened during that time, and yung resiliency and ng Mapicon, no, in the industry, para matuto yung ating mga viewers din na nagninegosyo, no? That's sa pagbabalik po namin yan ni Brian Atienza dito lang sa Money Matters. Yan, we're back, no? Welcome back po sa Money Matters. Babasa lang po tayo ngayon ng mga ating, meron dito mga viewing from Bergen, New Jersey, USA. Wow! Shout out Arriba Letran, alumni batch 1999 Communication Arts. So, Sir Jan Chopenko, does Mapicon has mask, and if so, can I order and ship to the US with Arriba discount? Where can I order mask personally if I travel back there in the Philippines? Hopefully the 400 Foundation celebration. Yan. Hahanap po namin ganyan. Meron yan sa Letran, yung 400 anniversary. Pero yung Mapicon ba, Brian, meron nga daw. May yes, mask ba? Kuya Nick. Meron kaming mask and it's very unique dahil may active ingredient, no? At saka effective talaga. It's activated carbon and it's available, of course. You can check the website naman po, www.mapicon.com.
Tapos if it's a bulk order, you can send us a message to the website and we'll give you a quote kung bulk order siya. Oh, do you ship sa US? Tinatanong ni Sir John. Sa ngayon, wala pang nagpapaship pero pwede naman laging maging first, di ba? Oh, tapos yung Arriba discount, bahala na si Walang problema siya. Basta Arriba, diba? Third generation Letranite din ako eh. Yan, mga nila Tito uniform Barbie ko nga, red and blue. Red and blue, kita nyo. Diba? Sir, thank you very much po for watching Arriba Letran dyan sa New Jersey. Shout out din po ako kay Miss Chedlyn Sarmenta. Yan, nanonood sa atin. Client ko yan from Los Angeles naman. Maabot tayo sa US, bray. Oo, kita mo naman. And yan, with that, balik tayo. Una nating na-address, ano yung nakatulong talaga sa Mapicon and striving. Hindi naman ng striving, but surviving also the pandemic. Nakita ko kasi, and alam ko to, personally, narinig ko kay Tita Ruth Tensa, the CEO of Mapicon is Jesus Christ. Yung Christ-centered. Nakikita ko rin, meron sila every Monday. Meron yung mga Bible reading din and prayer. No? So, nanonood din ako, no? It lifts up your spirit, especially during these times na medyo nadadown tayo and start doubting. No? Yan, may mga ganyan sila. Conversations, yun. You talk about that, Bri? Sige nga, sure. How you survive the pandemic and being the Christ-centered company. Yes, Kuya Nick, definitely. Actually, kasi noong 1961 nga, tinayo ang Mapicon. Simple lang ang ibig sabihin ng Mapicon, no? Manila Pest Control. Kaya Mapicon, no? But in 1986, nung naging active si Mr. Catan sa Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, BCBP kung tawagin, naglabas siya ng board resolution. Sabi niya, I am no longer the president, I am executive vice president. Our president from now on will be Jesus Christ. Wow. And I am the executive vice president because my job will be to execute what the president wants us to do. Wow. And that resolution was passed in 1986. It was not objected to by the SEC at the time, so na-ratify siya. So until today, in our official organizational chart, the president is Jesus Christ. Wow. And name Mapicon was also converted into a prayer. Hindi na siya Manila Pest Control. It's now a prayer called My Almighty's Plan to Exalt Christ operates now. Wow. So ganun na naging bagong meaning ng Mapicon. Kaya pag kami mga galit na kliyente, tapos sasabihin sa amin, I want to talk to your president. I mean, okay ma'am. Let's close our eyes in the name of the Father. Tama, pag nagreklamo, no? Kasi sa SEC pala, magandang magandang trivia for all our viewers, no? During that time pala, na-approve naman yan ng SEC. And the fact na si Jesus Christ ang president, never kami pinabayaan. All of the difficulties, the troubles, i-share ko lang rin that there was a period of time na 20 years naglaban sa korte ang Mapicon at ang FPA, Fertilizer and Pesticide Authority, kasi isa rin sa advocacy ni Mr. Catan, ayaw niya ng corruption. Yeah. At ayaw naman political yung palabas mo, pero nakita naman natin yung larangan talaga ng FDA, FPA, meron talagang mga kababalaghang nangyayari. Ayaw ni Mr. Catan makihalubilo, kaya nilabanan niya sa korte. 20 years. Pero it was in 2007 na naglabas ang Supreme Court ng decision na Mapicon is not under the jurisdiction of the FDA or the FDA or yung mga pesticide authority na yan. And that is a victory that can only be attributed to the fact na ang president talaga namin napakagaling. Diba, Kuya Nick? Yeah, oo. Totoo. Akala kong sasabihin mo na, Mapicon is not affiliated with that mga peste na yun. Pest association. Ang laging sinasabi ni Mr. Catan, yung mga ipis, yung mga daga, yung pesteng 6 at 4 ang paa, madali lang. Oo. Yung pesteng 2 ang paa, yun ang mahirap. Yeah.
Totoo. And din mo naman ginagawang political. It's the journey. And ano naman yan, well documented and all, that the winner, actually, ang tinuturing kong winner dyan sa decision ng Supreme Court, talagang nanalo, hindi lang Mapiko naman. Dahil talaga, Filipino people, and Jesus Christ kasi ang ano rin, diba? So, for me, that's a big win for all of you, and yan, congrats. No? And getting through, hindi ko na pahabain din and all to encapsulate and summarize, nakikita ko, you get through all of this mga pandemic man yan. Kasi 1961. So dumaan niya ng martial law. Yes. Ha? Dumaan din niya ng EDSA Revolution. Dumaan nga, tama. Asian financial crisis ng 90s. Dumaan din niya ng 2008 recession sa US. Yes. At ngayong pandemic nito ng 2020. But you keep on doing what you do best, all for the glory of God, and I salute yung Mapicon for that. No? And yung mga business owners nagsa-start ng business diyan, kung tatanungin niyo kami, no, lalo na kaming third generation, nakita namin lahat ng pinagdaanan ng company. Ano yung sikreto? How do you be resilient in the face of adversity? Masasabi ko lang, hanapin niyo yung may libro, ang tawag is the hedgehog principle. Yung hedgehog, alam natin, di ba? Pagka ginulo mo yan, nagiging bola, very tight. No? Si Sonic yun eh. Yung alam si Sonic, the hedgehog. Diba? Tama. Pero Kuya Nick, kasi sa business, you need to know what your hedgehog principle is. Kasi maganda yung nagbabranch out ka, marami kang innovations, ganyan. Pero you always know what your core identity is. No? So, for example, in the case of Mapicon, nagkataon naman in the early 2000s, we identified and formulated and documented our mission, vision, and core values. No? And if you're ever presented with a crisis, meron kung ano man yan, recession, revolution, political unrest, may bumanat sa inyo sa social media, kahit ano pang mangyari, and your question is, what am I going to do next? No? The answer is always go back to your core mission, vision, and core values. Go back to your core and make sure that whatever happens, yung identity mo as a company, hindi nako-compromise ever. Wow. Oo. So, yun. Mga ka-dreamers, mga nanonood sa atin, mga ka-dreamers natin yan. They dream to have their own businesses, business to strive, and that's a good point from Mr. Brian Atienza. Yung core, babalik lang naman kayo talaga eh, no? Yung core. Kasi pagka mababaw lang din ang bakit nyo ginagawa yan, kung money lang, natutunan ko rin yan on my own business as a financial planner. If you pursue money lang, medyo may pagkababa. But if it's something else, you improve people's lives, you inspire them to be better each and every day, talagang ibe-bless ka ni Lord, no? So, yun. Thank you very much for that, Bri. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan, no? But this is only a 30-minute show. Nako, sayang naman. Pero may part 2. May part 2 po kami. Next week, same time, 12 to 12:30 po ng Wednesday next week. Nandito po ulit ang aking mahal na kaibigan si Brian Atienza. And we'll discuss more about Mapicon and yung values that they have in their company, no? So, yun. Meron ka bang gustong shout out o batiin, Bryce, sa mga employees nyo dyan sa Mapicon? Ako, personally, si Tita Ruth and si Bess Atienza, ng baby niya yan, sigurado ngayon, kung nanonood siya sa atin. And may replay din yan sa YouTube, i-click lang nila. So, any final parting words and message for them, Bryce? So to all the viewers, at saka especially sa mga Mapiconians, kung nanonood man kayo, I'd like to thank you and assure you na ang Mapicon nandito para sa atin, ang presidente natin, hindi tayo pababayaan kailanman. Amen. 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 And with that, see you po all next week. Thank you very much, Mr. Brian Atienza. See you all next week for another edition of Money Matters. Thank you. Kuya Prof. Si Kuya Prof. Si Kuya Prof. Si Kuya Prof.